Tila susubukan ng Hyundai Heavy Industries na ma-deliver ang BRP Miguel Malvar sa second quarter sa susunod na taon 2025, o mas maaga pa. Ito ay upang magbigay ng magandang impresyon sa ating Philippine Navy, na may mga nakalinya na namang mga acquisition ng mga bagong warships, na mag-uumpisa sa susunod na taon, na nais din ng Hyundai na kanilang makuha. Ilang buwan lang nang ma-launch ang BRP Miguel Malvar, na isagawa agad nitong nakaraang araw ng Hyundai Heavy Industries ang tinatawag na HAT o ang Harbor Acceptance Tests. Ito ay nangangahulugang nakabit na lahat ng mga systems and equipments ng BRP Miguel Malvar, at kasalukuyang sinisiyasat at sinisiguro na gumagana ayon sa requirement ng Philippine Navy. Makikita sa larawan, na isa sa mga team ng mga engineering institutes ng Hyundai Heavy Industries, ay ini-integrates na ang smart valve system ng BRP Miguel Malvar. Ito ay isang autonomous fire extinguishing system, na otomatikong umaapula ng sunog kahit walang crew na nagbabantay, sa oras na nagkaroon ng damage ang barko kapag natama ng anumang missile o bomba, o kahit sa mga ordinaryong sakuna lamang. Isusunod naman ang testing and integration ng anti-CBRNE ng barko, isa sa ni-required na capability ng Philippine Navy sa mga Malvar class, kung saan automatikong protektahan ng barko ang lahat ng mga tripulante nito mula sa chemical, biological, radiological, nuclear and explosive attacks. Automatikong mahigpit na isasarado ng barko ang sarili nito kapag nakita ng mga sensor nito, na nakaranas ito ng mga CBRNE attacks, upang masigurong ligtas ang mga personnels at crews ng barko. Bago isagawa ang Sea Acceptance Test, ay i-test din ang integration and functionality ng lahat ng weapon system na nakakabit ngayon sa barko, tulad ng Auto Milara, Aselson Gokden CIWS, at provisions para sa vertical launch system at anti-ship missile system. Ang pagkabit ng MBDA ng Mika Vertical Launch System, at ng Sea-Star anti-ship missile, ay isasagawa na dito sa Pilipinas tulad ng mga Jose Rizal class, dahil hiwalay ang pagbili ng mga ito. Ito ay nangahulugang darating ang dalawang barkong ito tulad ng Jose Rizal class, na wala pang vertical launch system at anti-ship missile system. Pagdating naman sa towed array sonar, ay kinumpirma ng kumpanyang Thales Defense and Security, na ino-offer nila ang kanilang Captas 1 variable depth sonar sa ating Philippine Navy, para sa mga bagong HDP 2200 offshore patrol vessels, Miguel Malvar class frigates, at Jose Rizal class frigates. Ang Captas 1 ay ang pinakamaliit sa lahat ng Captas family at magandang e-tandem sa flash dipping sonar ng Thales, na nakakabit sa dalawang AW159 Wildcat anti-submarine helicopters. Ito ay may maximum detection range na 30 kilometers, at maaari itong ikabit sa mga mission module containers, at dinisenyo para sa mga maliliit na warships tulad ng ating offshore patrol vessels. Bagamat ang Jose Rizal ay mas malaki kesa mga OPV natin, kaya mas maganda sana sa kanya ang Captas 2, upang mas malawak na range ang kayang i-monitor for possible lurking submarines, ngunit dahil sa issue ng space sa likod ng Jose Rizal class, ang Captas 2 ay impossibly nang makabit. Ang Malvar class ay siguradong may sapat na lugar sa likuran nito para sa Captas 2, kaya magugulat talaga tayo kung Captas 1 pa rin ang ikakabit dito. Ang pahayag ng kumpanyang Thales Defense and Security ay offer pa lamang, kaya ang pinal na desisyon ay nasa sa ating Navy pa rin, kaya atin munang aabangan ang magiging desisyon ng ating Navy. Ang BRP Diego Silang, FF07, ay nakatakdang ma-launch December ngayong taon, medyo mabilis kesa sa ating inaasahan. Ito ay nangangahulugang maaring mahabol ng Hyundai Heavy Industries, na ma-deliver din ang BRP Diego Silang, December sa susunod na taon, halos isang taon na mas maaga sa delivery date na nakasaad sa kontrata ng Philippine Navy at ng Hyundai Heavy Industries.